So, Sagittarius, ito na yung reading mo for December 2025. Check natin ano yung mga possibilities, mga messages, mga dapat mong malaman. Thank you so much for dropping by bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Overall energy, meron ka High Priestess. Clarified by the Devil card. Nako. So, I think may mga toxic people overall, in general, itong month na to. So, nakikita ko rin na pwedeng may mga secrets with the High Priestess. Oh, for some of you, magiging very unhealthy para sa inyo. No? Kasi Devil card, maraming ibig sabihin yan eh. It could be mga unhealthy habits, toxic people, toxic situations, connections, no? Pagiging marupok pagdating doon sa mga temptations. Babalikan natin yan mamaya. Iano pa natin yan. Sige, clarify ko pa isa. Wow, puro majors. Sagittarius, puro majors to. Could be an ex. Hindi pa love life, pero nangangamoy love life na. Yun na si sense ko. Pero in overall ito ha, pwede namang hindi about love life. Meron ditong something na, pwedeng mga past issues na matagal nang tapos, pero parang mauungkat uli yung mga past issues na yan. Check natin yan mamaya. Sige, tingnan natin yung mga ibang cards mo pa. Check natin pagdating sa area ng challenge. Meron kang World card. Chariot. Alam mo talagang ang challenge mo is paano ka makausad, paano ka makamove forward. Kung meron mang related na mga past traumas, issues, or mga past relationship, pwedeng yun din. Pwedeng may mga unfinished business. Dahil doon, Sagittarius, pwedeng yun yung mga magiging issue, blockage, or challenge para sa iyo. May mga bagay dito na mahihirapan kang tapusin, may mga bagay dito na mahihirapan kang makompleto, ma-achieve. Okay? Pwede rin yung iba, magiging challenge ninyo is whether to move forward ba, o baka mag-hesitate kayo na mag-continue, or baka piliin nyo na lang na tumigil sa gitna ng laban, or basta kasi parang conflict, hesitation eh. Yun yung napipil ko eh. Yun yung magiging maaaring issue, blockage, or challenge mo para makapag-continue ka, makapag-move forward ka, makausad ka, or malagpasan mo yung dapat mong malagpasan, or matapos mo yung dapat mong matapos dito, or ma-achieve mo yung dapat mong ma-achieve, or ma-reach mo yung destination mo. Yun yung mga challenges, blockage. Kumbaga, may mga bagay dito na halimbawa, kung gusto mong matapos na, pwedeng hindi pa matapos yung mga yan. Hindi pa mag-end yung mga yan. Or hindi mo pa makuha, ma-achieve. Good stuff. Anong meron sa good stuff? Ay! Maganda! Meron talagang energy na babalik sa'yo. Kaya lang, sige. Dami kong nasisense sa energy na babalik. Whether tao yung babalik or kung ano man to. Wow, meron ka ditong maswerteng card, yung Wheel of Fortune. Siguro itong month na to magiging maganda para sa'yo.
in terms of opportunities in general, sa career mo man yan or sa love life or sa mga personal goals mo. Kasi nakikita ko Wheel of Fortune, perfect timing yan eh. Synchronicity yan eh, para sa'yo eh. So, kung meron ka mga gustong gawin, eto na siguro yung tamang month na gawin mo yan, na ano mo yan. Wag mong sayangin yung magandang pagkakataon mo with the Wheel of Fortune kasi merong shift, may magandang changes din na paparating sa'yo. No? Samantalahin mo yung Wheel of Fortune habang nasa upright siya. Ngayon, Six of Wands, ito na nga yung chances mo na maging successful ka, victorious yan eh. Yung Six of Wands, yan. So, ito yung month na maaaring marirecognize ka, sisikat ka, makaka-attract ka ng mga admirers mo, followers mo, mai-impress mo yung mga tao. So, overall, maganda yung outlook with combination ng Wheel of Fortune and Six of Wands dito sa good stuff mo, yung good news mo. No, yung mga magagandang pwedeng paparating sa'yo. Kaya kung meron kang parang may pagkapanalo ako na sense dito eh. So yan, especially kung meron kang mga competitions, mananalo ka, may dala-dala kang good news, victorious kang uuwi, may trophy ka, meron kang laurel leaf, corona. Okay? Kaya yan, traveling, maganda rin to. Kung nag-expand ka, gusto mong lumawak yung mga contacts mo, followers mo, magandang sign din to. Okay? Lalo na kung nasa social media ka, sa content creation ka. Basta merong malaking shift dito eh. Bigla na lang magbabago yung situation mo eh. From hindi okay to mas better or mas maswerte. Magandang kapalaran yung Wheel of Fortune na yan. Pwede rin itong new cycle para sa'yo. A new chapter, a new cycle. Sa career mo man yan, sa love life mo. Okay? May panibagong cycle na naman. Money, tsaka career. Uy, ang ganda. Yun na mga cards mo, Sagittarius. Money, career, nakikita ko stability. Makaka-receive ka pa ng mga blessings. Makaka-receive ka rin ng tulong pag kinakailangan mo ng tulong, especially sa financial or support sa trabaho. Kung naghahanap ka ng, tingin ko mga referrals to eh. Naghahanap ka ng mga papasukan, baka may makatulong sa'yo. May pasok ka, may irekomenda ka. Services man yan, negosyo mo man yan, pagpasok sa trabaho, or kung kailangan mo nga ng financial assistance. Oo. Blessing kasi ito eh. Ito pwede rin namang divine intervention to, pwede rin namang hindi talaga tao yung makakatulong sa'yo like a miracle, a blessing. So, Four of Wands is stability. So, nakikita ko may mga celebrations dito. Baka may mga bagay kang ipagsi-celebrate na related sa trabaho mo, sa negosyo mo, or sa pera. Stable yan, 4 na poste. So, overall, wala ako nasa-sense na problem when it comes to career at saka sa money. Check natin love life. By the way, dun sa overall energy mo, nakalimutan ko. Judgment is about mga wake-up call, pagkamulat, pagkagising, realizations. Siguro, may mga bagay kang marirealize na alam mong toxic na, kailangan mo ng tigilan, kailangan mo ng i-detach yung sarili mo dyan, whether ito ay mga bagay, situations, or connections. Okay. Mas pipiliin mo yon for your peace of mind. Mas pipiliin mo yon dahil matututunan mo yung mga leksyon na matututunan mo dito na may ista ka lang dito. Wala namang mabuting may idudulot sa iyo yan. Pwedeng yun. Pwedeng ito na yung wake up call mo. Realization mo. So, siningit ko bago ko siya makalimutan. Love life.
King of Cups, Nine of Pentacles. Ang ganda. Eto specific, kung single ka pa, this is an indication na pwedeng merong person na mamimit ka or pwedeng nandyan na sa background mo na maaaring may involve sa'yo tong person na to. Ngayon, pwede siyang earth sign pero pwede rin namang water. Kung di alam yung earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung di alam yung water, Cancer, Scorpio, Pisces. I think this person is, kung single ka, pwedeng single din siya. Someone na matured emotionally at saka very independent, very, very financially secured. Baka maganda kabuhayan niya, magaling siya sa business or successful siya sa career niya. Pwedeng single siya. Oo. Oo, hindi ka lang magiging secured dito emotionally, kundi financially. Kasi kaya niya mag-provide ng love, emotional side, at saka pati dun sa material or financial side. Wow. So, this is an indication ng person na worth meeting kung ako sa'yo. Sa unexpected naman, what you don't see coming is the Ace of Swords. Ang ganda. Ito ay resolution. No? So, tingin ko kung may mga conflict, problema, mareresolve na matatapos na makakahanap ka ng solution dyan. Kung naghahanap ka rin ng kasagutan, truth, clarity, ito na rin yun. And, pwedeng also this is a sign ng pagtitake ng action or kung meron ka mang mga dapat na i-cut off. Ito na yun. Di ba nakita ko nga sa overall energy mo? Parang meron ka nang i-let go dyan, tatapusin with the Devil card, yung mga toxic na binanggit ko. Okay? Ano ba yung mga paparating sa'yo, Sagittarius? Person, dealing sa relationship with a person. Di ko nalalagyan ng gender para pwede sa lahat ng gender. Dealing sa relationship with a person with blonde, gray, or white hair. Pwedeng Pilipino, pwedeng apam, kasi nga light colored, pwedeng uban, pwedeng nag-bleach or natural na blonde. Doing something risky, taking a chance. Oh, mukhang tama lang na mag-take ka ng chance kasi sinasabi naman ni Wheel of Fortune, ito yung perfect timing for you. Ito yung maswerteng pagkakataon. Nandiyan yung mga opportunity. So, sa tingin ko, magiging malakas talaga yung loob mo or dapat na maging malakas yung loob mo during this time, this month, Sagittarius, no? So, pwede kang mag-take ng risk. Siguro ikaw ito. Baka ang lakas ng loob mo na mag-take ng risk. Mag-take ng chance. In career man yan or sa love life. Bear. Mag-ingat ka nga lang when it comes to money, ah. So, sabi ko nga, stable yung kaperahan mo. Wala akong nakikitang problem. Pero baka mamaya, stable ka, pero baka, alam mo na, baka may mga danger, pwedeng mga mag-take advantage sa'yo, yung mga ganyan, mga scammers, especially sa pakikipag-transact pagdating sa pera, yung mga investment, mag-ingat ka dyan. Huwag ka rin masyadong, alam mo na, mag-ingat ka rin sa paglabas ng pera. O door, pag lumitaw yung door, ibig sabihin may magbubukas na mga opportunities sa'yo. Ayan, maliwanag yan. Di ba sinabi ko na nga doon? Target, hitting your target, goal, quota, naman ito, mukhang marireach mo successfully yung goal mo, may mga ma-achieve ka, mahihit mo kung anong target or quota yan this month, no? So, ano pa yung mga closing messages for you? Surrender. Dali, na-distract ako. May nakita ako sa baraha ko. Journaling. Surrender. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. Mukhang may divine intervention talaga sa'yo. Saan ko ba nasabi yun? Eto. Kanina. Binanggit ko to pagdating sa financial career, kabuhayan mo. Pwedeng may divine intervention or blessing. Huwag kang masyadong
stressin yung sarili mo. Learn to surrender sa langit kung ano man tong mga bagay na to. Huwag mo nang itry, pigilan, kontrolin. Hayaan mo yung divine intervention na mag-interfere. Journaling. Keeping a journal for yourself to write down feelings, ideas, and dreams will help you unlock solutions and manifest. Ano yung sinabi ko? Di ba may ma-unlock ang solution? Di ba? Sinabi ko yan. O, na-sense ko na yan dito. Yung pag-journal, yun yung parang pagda-diary, sinusulat mo. Sinusulat mo yung mga feelings mo, goals mo, dreams mo, ideas mo. Sabi dito, makakatulong ito para ma-unlock mo yung solutions and ma-manifest mo yung mga best things sa buhay mo. It can also help you bring in a new wave of creativity, enlightening your day with inspirations for new projects. Affirmation, my journal assists me to keep inspired every day. Yan yung mga messages for you. Sagittarius, thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Kung di mo pa nagagawa yan, Godspeed, peace, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.